So we have 10 proposals that we can classify as pertaining to business operations. So may mga proposal na yung membro makatanggap ng voucher statements, practice na po yun eh. So sinagot natin siya na ginagawa na yan. May nag-propose LML maging 10% na pareho. Kasi yung LML nga 11. Sinagot natin siya rito na sinabi natin that the board chose to provide a lower interest for Pilar because this type of loan is designed for those that are deeply drenched into the debt trap. For being so, they have already been burdened with penalty charges. We owe most of our income from these members who constantly patronize our products and services. This is one of our cooperatives' way, yun nga, yung pagbababa ng cost nila, of performing our social responsibility to our members who are delinquent or deferred. Meron din pong proposal na nagsisik ng alisin yung interest sa calamity. Sa 30K na calamity loan, alisin na raw yung interest. Sinabi natin na this runs counter to the very essence of our organization. It runs counter to us being a credit institution. Saan ka nakakita ng credit institution, nagpapautang ng walang interest? Hindi po credit institution yon. Charitable institution po ang tawag doon. Kaya sabi natin sa kanya, kung ang problema ay mataas ba yung interest o mababa ba, kailangan itaas, yun ang pagtalunan natin. No, para makatulong at umakma sa kapangangailangan ng membro. Hindi yung aalisin ng interest kasi parang yung isda nilagay mo sa lupa. Ganun na mangyayari. Hindi naman siya panglupa eh. Pinalalang mo yung isda sa tubig. Ang credit institution, pag nagpapautang, may interest. No, so kung hinahanap natin na walang interest, hindi po credit institution ang tinatayo natin. Now, as to the issue of helping our members who are victims of calamities, this is basically the reason for the establishment of a cooperative. Naundoy ka, na-Yolanda ka. Hindi lahat ng na-Yolanda may tatakbuhan sa panahong nabasa ang buong gamit niya, ang bahay niya nalubog, ang kotse niya hindi tumatakbo. Hindi lahat ng naundoy meron tatakbuhan na pesi para kumuha ng 30,000, 20,000 na magagamit niya outright. At yung interest na babayaran niya, after the end of the year, nababalik pa sa mga miyembro, kasama na siya ron. Kaya tayo na ay tayo para sa mga ganon. Tingnan na natin yon as one of our helping hands. Isa sa karakter natin. But more than that, kailangan nating tingnan, on the other hand, kung makaka-apekto ba ito sa ating business. Because, kagaya ng mga pinag-usapan natin sa ating orientation, we have two characters in one organization. On the one hand, we are a social institution, organization tayo ng mga tao. We are looking always for welfare benefit. But on the other hand, we are a business enterprise. This is a business endeavor. Kahit anong ganda na mga gusto nating gawin sa mga miyembro natin, pag bumagsak ang business natin, kahit kusing, wala na tayong maigagawa o maitutulong. Now, as to talking about lowering down the interest, we will answer that dun sa iba pang mga proposal, no? Another proposal is to re-establish daw, retain short-term loans of 6 months, 8 months, 10 months. Ganun na po tayo ngayon. Kung akala nyo hindi tayo ganun, matagal na pong ganun. In practice na yon. Kaya kailangan lang, kung sakaling may mga staff kayo na nakausap at sinabing, hindi pwede yun dahil sa practice nila, hindi na ganon. Makipag-usap po kayo sa GM natin. Dahil ang patakaran natin, pwede yun. Choice nyo po yun.
Gusto nyo nga, 1 buwan lang eh. Magbayad kayo kagad eh. Nasa sa inyo po yun. So, hindi na kailangan ng proposal na to. And then, may nagre-request po ng assignment ng PESI staff sa Pasay Satellite, as a satellite office, no, sa Pasay. Ay, sabi natin, we will advise, or we have advised our office manager to conduct a study that will determine whether this will be a sound business decision. The factors to be considered, of course, would be the number of transactions per day in Pasay and the availability of manpower resources to be dispatched to the said area. Kasi pag naglagay tayo ron, pinapasahod natin yon, no? So kasama yun sa mga sinasaalang-alang. Kung maliliit naman yung transaction, eh hindi na tayo maglalagay pa ng, o hindi natin kayang gawin. Meron din pong nag-propose ng, ito, magandang bagay ito, yung assurance daw ng not less than 8% interest rate on our fixed deposit. Ang fixed deposit po natin ay walang interest. Dahil ang fixed deposit comes in the nature of a capital. Pagka po ba kayo bumili ng stock sa PLDT, hinahanapan nyo ng interest? Hindi. Capital mo yun sa PLDT. Pag lumaki yung business niya, gumanda, lumaki yung halaga ng stock, dun nananalo ka. Lumalaki, minsan sobra pa sa interest. Yung atin naman fixed deposit, kung ikukumpara natin, pag nakakakuha tayo ng dividendo, dahil maganda yung business natin, dun siya. Pero ang fixed deposit po comes in the nature of a capital. Sa kahit anong business, Meralco, PLDT, PAL, yung mga businessman na naglagay ng pera dyan, hindi nila hinahanapan yung kumpanya na, hoy, nakalagay yata yan sa BDO, narinig ko sa BDO, 1% per annum, lagyan mo yan ng 1%. Hindi po ganun. Basta kung 1 million ang binigay niya, 1 million yan. Kumita, tumaas ang stock, nagiging 2 million, nagiging 3 million, dahil yung stock na doble, na triple. So para po maintindihan natin, iba naman kung kayo po ay naghulog ng savings sa PESI. Ang savings po ay deposit. At ang mga deposit, gaya ng mga deposit sa bangko, ay may interest. So yun po. Ang ating fixed deposit po, kumikita siya every year pag nagdi-declare tayo ng dividendo. Merong nangihingi ng passbook para daw sa mga miyembro, para sa mga savings account nila. Yun pong ating website, meron po tayong kanya-kanyang account doon. It is more of a passbook than just a simply passbook. Kasi lahat ng detalye nandun. Lahat ng history mo, pangungutang at savings mo nandun. And if you want a hard copy, pwede mo naman pong i-print yon. No, baka, kasi yun lang ang nakikita kong diferensya, bakit manghihingi pa rin ng passbook? Baka gusto niya hard copy. Yun, hindi lang soft. Pwede mo ring i-print yun. Meron ka ng hard copy. Meron nagsasabing i-decrease ang interest. Ito, yung kasama na nung kanina. Sabi namin, on the matter of lowering down our interest on loans, this could bring about instability at this point, where the interest in the banks has been reduced to 1% per annum, while we give our members 6% per annum for their savings. This leaves our interest on loans, the only source from which we derive the interest on our members' savings. Sa interest on loans, marami na rin po, hindi na, yung mga parokyano natin, dahil hindi na nila kayang makabayad, na di-deferred, pinipigilan na rin po natin. Kasi hindi rin naman maganda kung nagdideklara tayo ng income, hindi naman sila nakakabayad. Yun po yung pangunahing panggagalingan ng pambigay namin sa inyong 6%. Yung kinikita natin sa interest on loans. Tapos ngayon, gusto natin babaan ito. Baka hindi na natin ma-maintain yung pagbibigay natin ng 6% sa mga nagsesave.
pinopromote pa naman natin ang savings. So yun, isang management lang po ng finances natin.